Ah, ganun lang naman talaga kahirap yung East Ridge na to. Hindi kaya ng one shot. Tutukod na tutukod ka talaga para sa age ko. Time check 127. Heart rate starting 142, 143. Gradient 7% kagad. 13% agad. Heart rate 161. Ayun, sa wakas, sumikat din ang haring araw. After ng mahabang ulan kaninang madaling araw hanggang umaga. Ngayon, samahan nyo ako para magpakahirap ng ahon sa isang combination ride at trabaho para mag-ocular ng Thunderbird Highland Resort dito sa Angono, Binangonan. Ang aga ko nagkamali ng diskarte dito. Tinayuan ko to kagad kasi mabigat yung setup ng gear setting ko. I think yung crank ko rito naka 50 ako. Then yung cogs ko hanggang 46. So mabigat siya. So kailangan ko agad tayuan sa umpisa pa lang. At dito nag-consume agad ng napakadaming energy ko. Combination na nga ng 1-2-1-2 saka ng tayo-tayo para lang mairaos ko tong ahon na to na napakahirap at nag-lead sa akin para tumukod. Ayun, nagkamali talaga ako ng diskarte dito. Hindi ko in-expect na maagang mako-consume yung energy ko sa gear setting na ginawa ko sa umpisa pa lang. Mali talaga yung diskarte. Actually, pang-apat na beses ko nang umahon sa East Ridge and isa to sa pinakamahirap na ahon ko dahil nga dun sa setup ng gear setting ko. So, before kasi nung umahon ako dito, ang setup ko, crank ko naka 32 lang, 32 or 34. Then, yung cogs ko, nasa pinakamalaki, nakatodo ko ng 50. So, hindi agad ako naubusan ng energy that time. And, actually, kakaahon ko lang ng Timberland a week ago. Same setup same setup yung ginawa ko from the start, same diskarte. Pero hindi naman ako tumukod sa Timberland. Siguro ngayon, at my age, currently na more than 40, pwede ko na ikumpara yung Timberland sa East Ridge. Itong East Ridge, hindi bumababa ng 18% yung gradient nito. I think similar to Timberland. Pero matatarik talaga short climb, steep. Matatarik talaga yung climb ng East Ridge na talagang pag nagkamali ka ng diskarte, tutukod at tutukod ka. Katulad nga na nangyari sa akin dito. Now, kung ikukumpara ko ngayon yung difficulty ng Timberland tsaka ng East Ridge, para sa akin lang mas nahihirapan talaga ako rito sa East Ridge. Although first time ko palang makalimb yung Timberland a week ago, I can say hindi naman siya ganun kasing hirap kung ikukumpara ko dito sa East Ridge. And dito nga lang sa ride na to na first time kong maramdaman na ganun pala halos wala na talagang lakas yung mga binti mo. Ultimo pati yung upper body ko. Naranasan ko na parang jelly type na talaga sa sobrang nanglalambot na ako sa 3 buwan ko na pagbibisikleta sa buhay ng cycling. So first time kong maramdaman to na sa point na talaga na halos hindi ko na maipiga yung bawat padyak ko. At the same time, hindi na rin makatulong yung upper body ko. Sa point nga ng sa mamayang clip dito, talagang tutukod na talaga ako. Hindi na talaga kinaya ni AG yung bigat at pagkakamali ng diskarte ko sa gear setting sa simula pa lang. Pero ayun nga, focus lang sa mindset na kahit sa physical ko na hirapan na ako, sabi ko sa sarili ko, kaya kong tapusin to. Kasi kailangan kong umahon kasi meron akong trabaho sa itaas. So kailangan kong matapos yung ocular visit para dun sa isang company event namin sa darating na January 2025.
Kaya kahit ganun kahirap, ayan, dito at least makita nyo, patukod na yata ako dito eh. So, tutukod ako dito sa left side ng isang siko kasi hindi na talaga kaya. And ramdam ko na rin talaga yung hingal. Tsaka, hindi ko man nakita rito sa monitor ko, alam ko, nagzo-zone 5 na ako, nagmo-more than 183 na yung heartbeat ko. Kaya nag-decide na ako, kailangan ko na talaga magpahinga dito. Ganyan naman talaga kahirap yung East Ridge na to. Hindi kaya ng one shot. Tutukod na tutukod ka talaga para sa age ko. At my age right now 40 plus. Grabe yun. Okay. Pahinga lang tayo ng 1 minute. At ayun after nga ng more than a minute, hindi ko kinaya yung 1 minute lang na pahinga. Meron pa akong 3 siko na aahonin dito. I think less than 1 kilometer na lang naman to. Pero dito na kasi yung medyo tricky. Naglalaro na rito more than 19% yung gradient eh. Lalo na paglagpas dun sa first overlooking, yung remaining na 2 siko dun. Akala mo mag-finish line ka ron, pero pwede kang mamuntikan ng tukod dun eh. So dito nagtry na ako mag 1-2-1-2. At the same time nag-facing na lang ako ng tayo-tayo dito. Tayo-tayo, 1-2-1-2. Kaya from time to time tumitigil talaga yung cyclo app ko sa phone. Hindi niya na mabasa yung speed ng tinatakbo ko kasi nga sobrang bagal ko na. Kaya dito puro hingal na lang yung maririnig nyo sa pag-ahon ko dito kasi talagang surviving na lang ako rito sa less than 1 kilometer na ahon na to. Kaya sobrang saya nung narating ko yung view deck, yung first na dun dapat lang talaga ako magpapahinga eh. Yun talaga ang pahingahan bago dun sa huling 2 siko. Yan, dyan. Sa side sa right side dyan na lang dapat talaga yung pahingahan. Kaso hindi na nga talaga kinaya. Kailangan ko nang tumukod dun sa ibaba. Konti na lang to, 2 siko to go, finish line na, diretso trabaho na tayo. Ayun, so shoutout muna tayo sa mga tropa dyan. Unahin ko yung mga kababata ko sa Santo Niño, Pandacan. Unahin ko si John Merrick Salas, nakalimutan ko sa last time. Omar, Mark Lee, birthday nyo na, ngayong November, malapit na. Kay Tulog, kay Mokyo, regards. Kay Edric, kay Jerwin, kay Alvin, kay Alan, sa Kambal, kay Pipoy, kay Joycey, kay M, tsaka kay Mayan, regards. Kay Ate J, ingat dyan. Kay Kangkong, ingat din. Sino pa ba? Yung magkapatid, si Marley, tsaka si Nelly, tsaka kila Ate Jing, kila Joy, tsaka si Makmak. Kay Oka and Joanne, kamusta rin kayo dyan? Yung mga tropa ko nung high school, mga kabanda ko nung high school sa St. Joseph. Kay Berto, kay Walter, yung vocalist namin, kay Marky, kay Doc Encargues, kay Brian, yung bassist namin. Tsaka, syempre kay Ace, thank you pala Ace sa pag-assist sa akin kanina sa Thunderbird Resort. So, kikita pa tayo next time dito sa amin. Don, ang pasensya na hindi ako na-attend pre. Boy, nung pag-uwi mo. Hayaan mo next time pre, bawi ako pag-uwi mo. Kung makauwi ka man ulit next year. Tapos, kamusta rin pala and shout out sa mga tropa ng SNG na nasa mga ibang bansa na. Kay Algin, pre, regards dyan, tsaka sa family mo, gufit ng mga aso mo. Kay Temojin, pakikamusta mo na lang ako pre, dyan sa Australia. Kay mga tropa sa Canada, sa mga SNG, ingat kayo lagi dyan. So ayun pa-finish line na ako.
So, thank you sa pagsama sa akin sa ahon ng East Ridge Thunderbird Resort. After nito, so, diretso trabaho na tayo. Hanggang sa muli, ingat. Chip, good afternoon. Thunderbird. Hi, Miss Helen. May meeting kami.